Kinmo, maliwanag na tayo ang nakatadhana sa isa't isa. Bakit mo ba pinipilit na sumama sa mortal na babaeng ito? Kuya, sabi mo noon, ako ang pinaka-importanting tao sa buhay mo. Dahil ang lahat sa mortal na ito, lakas ng loob niyang akitin ka. Kinmo, Nanzi! kalimutan mo na ako. Mabuhay ka. Nanzi! Nanzi! Hindi. Kuya, Azi? Gagamitin ko ang pusong dragon na ito para protektahan ang iyong paglipat buhay. Hahanapin kita sa susunod nating buhay. At muli nating itutuloy ang ating pag-iibigan. Kinmo, gagamitin ko ang lahat ng aking kapangyarihan para isumpa ka. Habang buhay at magpakailanman, wala kang magiging puso o emosyon. Malilimutan mo ang iyong mahal. Kung hindi ka mawawala, siya ang maglalaho. Isang libong taon na ang lumipas. Dahil nawala ang aking pusong dragon, nakalimutan ko na ang nakaraan at mag-isang naglalakbay sa mundo. Ang tanging alam ko, sa loob ng 1,000 taon, kapag hindi ko nabawi ang aking puso, maglalaho ng tuluyan ang aking kaluluwa. Nararamdaman ko na parang tinadhana at tila ba, ang babaeng kumuha ng pusong dragon ko ay nasa malapit lang. Bakit kahit wala akong puso, nasasaktan pa rin ako? Ang puso ko, nasaan na nga ba? Nanzi, nagkaroon ka na naman ba ng masamang panaginip? Anong napanaginipan mo? Hindi ko na masyadong matandaan. Pero bigla na lang. Nakaramdam ako ng matinding kalungkutan. Nanzi, sigurado ka ba na gusto nating pumunta doon? Nasa ospital ang kapatid ko. Naghihintay na pambayad para sa kanyang operasyon. Kaya kailangan kong gawin ito. Lord Kin. Isa na lang ang natitirang mahiwagang gamot. Malapit na ang 1,000 taon na takdang oras. Kung hindi pa rin mababawi ang pusong dragon, siguradong Talaga bang hindi matatakasan ang paglaho ng aking kaluluwa? may reaksyon ng mahiwagang singsing. Hanapin mo? Kahit saan ka pa maghanap, hanapin niyo ang taong iyon para sa akin. Utos ni Lord Chin. Ganap na i-lockdown ang Yehai Club. Walang sinumang pwedeng umalis. Lockdown? Bakit? Anong nangyayari? Hindi ko alam. Ang gwapo naman. Ayon sa mga usap-usapan, mahigit 1,000 taon na ang pamana ng pamilya Qin, hindi lang misteryoso, kundi napakalakas pa ng impluwensya nila. Sila ay isang lebel na walang ibang pamilyang makakaabot. Nabalitaan ko na may hinahanap na babae si Lord Qin. Hindi ko alam kung anong klase siyang babae para magkaroon ng ganyang swerte. Kailangan na ng pambayad sa gamot ng kapatid ko. Sa itsura nito, dito sa lugar na ito mukhang wala na akong tsansang makatrabaho. Kailangan kong maghanap agad sa ibang lugar. Teka, bakit dito nakatingin si Lord Qin? Mabuti na lang nalaman ko na ang hinahanap ni Lord Chin ay isang babaeng may marka ng talulot ng bulaklak sa balikat. Kapag napansin ako ni Lord Qin, yayaman na ako agad. Siya na kaya yon? Lord Qin,
Ako po ang babaeng hinahanap nyo. Sa tingin mo ba ay mapapaniwala mo akong ikaw ang hinahanap ko? Layas. Lord Chin, nawala po ang koneksyon sa Dragon Ring. Nakaalis na siya. Isumama mo ang lahat at hanapin siya. Kahit pabaligtarin nyo ang buong lungsod ng Yecheng, hanapin nyo siya agad para sa akin. Opo. Opo. Masama ito. Bakit ngayon pa sumumpong ang sakit ko? Mag-ingat ka. Ikaw? Bitiwan mo ako. Ang babaeng ito? Totoo nga, siya ang makapagpapagaling sa matagal ko ng karamdaman sa puso. Bastos ka, niligtas kita ng buong puso. Tapos ganito pa. Nahanap na kita? Hindi ka na makakatakas. Hindi madali ang trabahong ito. Para ito sa pambayad sa gamot ng kapatid ko. Pasensya na po. Nandito na po ang mga ini-order niyong inumin. Mauuna na po ako. Hindi ba't ikaw naman ang in-order naming putahe? Bitiwan niyo ako, binabalaan ko kayo. Babae ako ni Lord Chin, huwag niyo akong hahawakan. Sino namang lolokohin mo? Nagawa mo pang gumamit ng kung sinong koneksyon. Galit si Lord Qin sa mga taong mahilig manggamit. Kapag nalaman ni Lord Qin na pinarurusahan kita para sa kanya, siguradong bibigyan niya ako ng malaking pabuya, di ba? Saklolo, tulungan niyo ako. Tumigil kayo! Si sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Nagpapanggap ka lang? Dalawa tayo kaya. Hindi tayo dapat matakot sa kanya. Sugurin nyo. Halika rito. Siya ang babaeng hinahanap ko. At para naman sa inyo. Anong klaseng nilalang ka ba? Salamat dahil iniligtas mo ako, mauuna na muna ako. Naglakas loob kang tawagin kaming mga dragon na isang bagay? Babae ka, napakalakas ng loob mo! Mga dragon, sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ikaw. Bakit ako? Dahil gusto ko ang makasama ka ngayong gabi. Hindi, huwag. Hindi ako ang iniisip mong uri ng tao.
Beihan, anong ginawa mo sa kapatid ko? Siya, Nancy. 24 na taong gulang. Para mailigtas ang kapatid mong may leukemia, nagtrabaho ka rito bilang serbidora. Kapag tinanggap mo ang alok ko, ikaw ang magiging madam dito. Ang kikitain ng hotel na ito sa isang araw ay kayang iligtas ang kapatid mo ng 100 ulit. Hahanap ako sa lalong madaling panahon ng bone marrow na tugma sa kapatid mo. Sinisiguro ko, ibibigay ko sa kanya ang pinakamabuting gamutan. Dahil kung hindi, masisiguro ko sa iyo, nasa mundong ito, walang kahit isang ospital ang mangangahas na operahan ng kapatid mo. Sige, pumapayag na ako. Sandali. Maaari mo ba akong bigyan ng kaunting oras? Hindi pa ako handa. Sa gabi ng kabilugan ng buwan 10 araw mula ngayon, pupunta ako para tuparin ang tungkulin natin bilang mag-asawa. At isa pa, alam mo kung anong mangyayari sa iyo kapag ipinagkalat mo ang tunay kong pagkatao. Lord Chin, siya ay isa lamang karaniwang tao. Kung gagamitin ang pagsasama niyo para makuha ang puso ng dragon, posibleng maubusan siya ng lakas at siguradong mawawala siya. 1,000 taon na ang nakalilipas, kinuha niya ang mga bagay na para sa akin. Ito ang nararapat na parusa sa kanya. Ang kabaong na hinanda ko mula noong 1,000 taon ay oras na para gamitin natin. Masusunod po. Bakit tuwing nakikita ko siyang ganyan, ay parang nadudurog ang puso ko? Para bang nakita ko na siya dati. Nancy, inumin mo itong alak at mag-asawa na tayo. Ako si Kinmu ay sumusumpa na hinding-hindi kita bibiguin. Nawa ay maging tulad tayo ng bituin at buwan, na gabi-gabing nagbibigay ng liwanag sa isa't isa. Anong ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Ano kaya ang nangyayari sa kaniya? Mukhang sobrang nahihirapan siya. May sakit kaya siya? Lord Kin, handa na po ang lahat. Magaling. Kuya, 1,000 taon na ang nakalipas, bilang na ang mga araw mo, hindi ba? Sa nakaraang buhay mo, nagpaloko ka sa hamak na taong iyan at ibinigay ang iyong pusong dragon. Ngayong buhay na ito, hinding-hindi ko hahayaang maulit ang lahat. Parang nananaginip ako ng napakatagal. Sa panaginip na iyon, bakit palagi siyang nagpapakita? Huwag kang mag-alala, hindi na masakit. Narito lang ako. Hindi mo kailangang matakot.
Hello? Ano? Nahimatay ang kapatid ko? Pupunta na ako riyan agad. Beyhan. Ate, napakasakit po. Doktor, pakiusap po, iligtas niyo ang kapatid ko. May pera po ako. Ibibigay ko po sa inyo ang lahat ng pera ko. Pasensya na po, miss. Binangga niyo si Lord Chin? Wala rin kaming magagawa para sa operasyon ng kapatid niyo. Maghanap na lang po kayo ng ibang eksperto. Lord Kin? Pero ang perang ito ay galing sa kanya. Hahanapin ko siya. Pasensya na po, sir. Bakit? Pagkatapos mo akong akitin, ay aalis ka na lang? Lord Kin, importante ang buhay ng tao. Hindi ko rin po alam kung paano kayo nagawa ng mali ng batang ito. Baka po pwedeng... Opo, tama po. Lord Kin, bata pa po ang kapatid ko. Hindi niya po alam ang ginagawa niya. Kung may nagawa man siyang mali, pakiusap, patawarin niyo na siya. Basta mailigtas lang ang kapatid ko, gagawin ko ang lahat. Lahat ng gusto ko? Sige. Basta sumama ka sa akin, sinisiguro kong maililigtas ang buhay ng kapatid mo at magiging masagana ang buhay mo habang buhay, magiging tinitingala ka ng lahat. Ano sa tingin mo? Masamang tao. Bitawan mo ang ate ko. Masama kang tao. Bitawan mo ako. Ayaw kong maging tinitingala ng kahit sino. Bitawan mo ako. Si Nanji, balang araw ay mapupunta ka rin sa ganitong trabaho. Mas malaki ang maibibigay ko kaysa kay Kin mo. Bakit hindi mo na lang piliin ang mas mataas na halaga? Lakasan mo ang loob mong hawakan ang taong pagmamayari ko. Ate? Kuya? Sabi mo, tayong dalawang magkapatid? Magiging magkasama habang buhay, di ba? Kapag lumaki na si Eizao, magkakaroon siya ng sarili niyang tatahaking landas at makakakita ng taong mamahalin. Paano naman mangyayaring palagi tayong magkasama ni Kuya? Kahit makatagpo man ako ng mahal ko, si Kuya pa rin sa puso ni Ajao ang mananatiling pinakamahalaga. Kuya? Si Eizao ba sa puso mo ang pinakamahalagang tao? Siyempre, Sabi mo noon, ako ang pinakamahalaga sa puso mo. Pero ikaw, dahil lang sa isang hamak na karaniwang babae, isinuwail mo ang puso ng dragon at iniwan mo ako ng 1,000 taon. Nakalimot ka na nga para lang sa taong ito. anong sabi mo? Ang aura ng taong ito ay parang may pagkakapareho sa akin? Hindi mahalaga kung sino ako. Naparito ako para batiin kayo ng maaga sa inyong kasal, pati na sa inyong katapusan. Masama ito. Lumalala na naman ang lagay ng pasyente. Kailangang operahan agad. Pakiusap. Nakikiusap ako. Iligtas niyo ang kapatid ko. Sige, ituloy ang gamutan. Opo. Hali kayo, bilis. Bilis. Dito. O sige, tulungan mo akong hawakan siya. Alalayan mo siya. Sige po. Buti naman at ligtas ka na. Nag-alala ako ng husto. Ate, maayos na ako. Lalaki ako. Matapang ako. Salamat sa pagliligtas sa kapatid ko. Salamat po kuya sa pagliligtas sa akin. Hindi lang nyo iniligtas ang ate ko sa mga masasamang tao. Noong nilalabanan nyo ang mga kriminal, may apoy pa sa kamay nyo. Ang galing nyo. Kuya, magic ba yon? Pwede bang ulitin nyo po para sa akin? Sino bang hindi nakakaalam? Kilala si pamilyang Qin ng lungsod ng Ye sa pagiging walang awa. Kaliligtas lang ng batang ito, baka mamiligro na naman ang buhay niya. Wow. Kuya, ang galing nyo po talaga. May iba pa po ba kayong kayang ipakita? Hindi ko akalain na may ganitong side pala si Lord Kin. Mukhang hindi naman siya kasing lupit ng sabi-sabi. Hindi siya walang damdamin. Kuya, nakalimutan mo na ako na sarili mong kapatid? Pero dahil kay Xie Nanji, ang bait mo sa kapatid niya. Gusto mo bang makita? Ngunit si Xie Nanji ay isa lamang hamak na tao. Sa inyong dalawa, walang magandang hahantungan ito. Talaga namang inaabangan ko ang sandali na magiging isa kayo.
Ang taong lumitaw ngayong araw ay may aura na katulad ng sa akin. Alamin mo kung sino ba talaga siya. Masusunod po. Lord Kin, kailangan mo nang makuha ang pusong dragon sa lalong madaling panahon. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban pa. Mas mabuti kung isa sa katuparan na ninyo ni Miss Xie ang inyong pagsasama. Sinabi ko na sa iyo, hanggang hindi sumasapit ang kabilugan ng buwan, hindi ko siya gagalawin. Kaya pala nais ni Lord Qin na makasama ako ay para lamang sa kanyang karamdaman sa puso. Pero Lord Qin, isa kang dragon. Kung hindi mo agad makukuha ang pusong dragon, maaari kang maglaho ng tuluyan. Maglaho ng tuluyan. Sino yan? Narinig mo ba ang lahat? Opo. Bakit hindi ka ba natatakot? Noong una ay natatakot talaga ako sa iyo, pero iniligtas mo ang aking kapatid at inayos mo pa ang operasyon niya. Kaya naman, ikaw ang aming tagapagligtas. Hindi na ako natatakot sa iyo ngayon. Ang tanging gusto ko lang ay tulungan ka. Napalapit ka ng husto sa kapatid mo? Kung ang buhay mo, ang magiging kapalit ng kanyang buhay? Payag ka ba? Payag ako. Mula pagkabata ay kaming dalawa lang ang nagtutulungan. Siya na lang ang kaisa-isa kong kamag-anak sa mundo. Handa kong ibigay ang lahat para sa kaniya. Kaya naman, nagpapasalamat din ako sa lahat ng ginawa mo para sa kaniya. Kung talagang gusto mong magpasalamat, ipakita mo ang iyong katapatan at tuparin ang ating kasunduan. Gusto mong makasama ako dahil ako ang makapagpapagaling sa iyong sakit sa puso, hindi ba? Hindi mo na kailangang malaman. Kung ito ay para sa iyong karamdaman, handa akong tulungan ka. Handa akong ibigay ang sarili ko hanggang sa mapagaling ang iyong sakit sa puso. Umuulan ng nyebe. Ikaw. Lord Qin. Ikaw. Sa gabing bilog ang buwan, sa wakas ay dumating na. Lord Qin, ito ang kabaong na inihanda nyo sa loob ng 1,000 taon. At handa na po ito para kay Miss Xie. May bisa ang kabaong na ito para mapanatiling maayos ang labi? Pagkatapos ng gabing ito, ihimlay nyo na siya ng maayos. Opo. Butler, hindi ba pwedeng makakita ng nyebe si Lord Qin? Opo, tama po kayo. Bakit po? Sa totoo lang po, si Lord Qin ay nakakaawa rin. Mukhang nawala ang kanyang mga alaala noon at may sakit pa siya sa puso. Tuwing uulan ng nyebe, labis-labis ang sakit na nararamdaman niya. Kaya naman hindi niya gusto ang nyebe at mas lalong ayaw niyang makita ito. Tingnan mo ito, hindi ba kamukha mo siya? At ako naman ito, simula ngayon ay sasamahan na kita para hindi ka na muling mag-iisa. Nanzi. Huwag kang mag-alala. Mananatili ako sa tabi mo. Bakit ako umiiyak?
Paano nangyari ito? Wala kang pakialam. Lord Kin, ang sakit mo sa puso, hindi na dapat ipagpaliban. Basta mapagaling lang ang sakit mo sa puso. Handa akong ibigay ang sarili ko sa iyo. Handa na akong maging asawa mo sa lahat ng aspeto. Handa akong ibigay ang buong sarili ko sa iyo. Anong nangyari sa iyo? Malapit na ang palugit na 1,000 taon. Kapag hindi pa natin nahanap si Pusong Linglong, mawawala na po kayo ng tuluyan. Ngunit si Xie Nanzi ay isa lamang ordinaryong tao. Kung totoong makikipag-isang dibdib siya kay Lord Qin at ibibigay ang Dragon Heart, maaring mawalan siya ng lakas at tiyak na mawawala na siya. Dinudugo ang ilong ko. Anong nangyayari? Bakit nung nakita ko siyang nasasaktan ay nakakaramdam ako ng matinding lungkot? Ang mga alaala sa isip ko, yung gabi na bumagsak, ang salo-salo sa niebe, yung sakit at hirap na iyon. Umalis ka. Lord Qin, okay na ang pakiramdam ko ngayon. Hindi mo na pwedeng baliwalain ang sakit mo sa puso. Kailangan kitang tulungan. Bago pa magbago ang isip ko. Layas! Lord Qin, ngayong gabi ay bilog ang buwan. Kapag hindi ka pa nakipagtalik kay Miss Xie, maaari kang mawala. Hahanapin ko na si Miss Xie para maibalik siya rito. Nararamdaman ko na simula nung nakasama ko si Xie Nanji, kaya ko na itong lagpasan. Hindi ako mawawala sa gabing ito. Pero hanggat hindi nababawi ang puso ng dragon, araw-araw mong titiisin ang napakasakit na pakiramdam sa puso mo. Sanay na ako sa sakit na iyan. Sa loob ng 1,000 taon. Pero tuwing gabi na may niebe, pakiramdam ko ay labis akong nalulungkot kahit wala naman akong puso. Ang mga nakikita ko sa aking isipan ay palaging may kinalaman sa babaeng ito. Napakaraming misteryong bumabalot sa babaeng iyan at hanggat hindi ko nalalaman ang totoo, hindi mo na siya maaaring mawala. Magsaliksik ka. Maghanap ka ng paraan para mabuhay si Xie Nanwei pagkatapos namin magsama. Masusunod po. Kuya, muli ka na namang nalinlang at nadala sa kanya at ayaw mong bawiin ang puso ng dragon. Ang mga tao ay mapagsamantala sa kayamanan mo. Hindi niya deserve ang ganitong pagmamalasakit mo. Sisiguraduhin ko na makikita mo ang tunay niyang kulay. Nabalitaan mo na ba? Hindi pa nagsasama sina Lord Qin at Miss Xie sa isang kama? Pero si Miss Xie, pinalayas na agad dahil lang sa mahina ang katawan nito. Talaga ba? Ang sakit sa puso ni Lord Qin. Tanging pagsasama lang nila ni Miss Xie ang makakapagpagaling doon. Ngayon, malapit na ang itinakdang oras para kay Lord Qin at hindi pa rin sila nagsasama ni Miss Xie, hindi natin alam kung kailan uubusin ng sakit ang lakas niya. Ibig sabihin ba niyon ay nasa malaking panganib si Lord Qin? Pakiusap, pakiusap. Iligtas niyo po ang aming Lord Qin. Napakabuting tao po niya. Ganoon ba talaga kalala ang sakit sa puso ni Lord Qin? Simula nang pumasok ako sa pamilya Qin, pinahihirapan na si Lord Qin ng kanyang sakit at hindi namin alam kung kailan siya mawawala. Miss Xie,
Kayo lang ang tanging makasagip sa kanya. Pakiusap po. Tulungan niyo po siya. Tumayo po kayo. Gusto ko rin siyang tulungan. Pero, ang katawan ko. Ikaw, isa ka rin kabilang sa mga dragon? Salamat. Miss Shi, bilang isang tao, hindi kakayanin ng iyong katawan ang makiisa sa aming lahi. Ako at si Lord Qin ay kapwa mga dragon. Maaari kong ibigay sa iyo ang aking kapangyarihan. Sa paraang ito, maipagpapatuloy mo ang paggamot sa sakit sa puso ni Lord Qin. Itong si Mr. Qin. Totoo kayang mabuti ang hangarin niya? Salamat sa iyong alok, ngunit huwag na lang. Ayaw mo na bang gamutin ang sakit ni Lord Qin? Gaya ng inaasahan, ang babaeng ito ay agad ng hina nang makaramdam lang ng kaunting sakit. Kuya, kapag nalaman mo ang totoo, siguradong magdidilim ang iyong paningin at itutuloy ang inyong pagsasama. Simula nang pumasok ako sa pamilya Qin, ay tinitiis na ni Lord Qin ang kanyang sakit. Hindi natin alam kung kailan mawawala ang kanyang hininga. Gusto mo ba talaga akong tulungan? Siyempre, Bakit? kami ni Lord Qin ay iisa ang lahi. Ayaw ko siyang mawala na lang ng ganoon. At saka, bukod sa akin, sino pa ba ang makakatulong sa iyo? Tama. Habang tumatagal ang sakit ni Lord Qin, lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon. Ang aking katawan, kailangang bumuti sa lalong madaling panahon. Subalit, kung gusto mo ang tulong ko, kailangan pumayag ka sa isang kondisyon. Anong kondisyon iyon? Lord Qin, May nahanap ka na bang paraan ng ganito kabilis? hindi po iyon? Lord Qin, nabalitaan ko lang po na umalis si Miss Ye. At may kasama raw siyang ibang lalaki. Huwag kang mag-alala, Miss Ye. Hindi ako hihingi ng kahit anong labis. Sige, pumapayag ako. Anong ginagawa mo? Nagpapasa ako ng enerhiya. Sa aming mga dragon, ganito lang ang paraan ng pagpasa ng kapangyarihan. Ang paraan ba ng pagpasa ng kapangyarihan ninyong mga dragon ay kailangan talagang sa pamamagitan ng paglalapat ng mga labi? Miss Ye, dapat mong maintindihan, nasa kalagayan ng katawan mo ngayon, ako lang ang makakatulong sa iyo. Dahil mukhang ayaw mo naman, Miss Ye, wag na lang natin ituloy. Sandali, huwag kang umalis. Lord Qin, para lang manatiling buhay si Miss Che, tinitiis mo ang sobrang sakit sa iyong puso. Pero si Miss Che, pagtalikod mo ay nakikipaglapit lang siya sa ibang lalaki. Lord Qin, para sa akin, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa iyo, dapat ay kinuha mo na ang loob niya at ang kanyang puso. Kuya, sa pagkakataong ito, siguro naman ay kaya mo nang saktan ng taong ito para makuha ang gusto mo? Shannon Wei, nakikipagkita ka sa ibang lalaki nang hindi ko alam. Ano bang binabalak mo? Gusto lang kitang gamutin para sa sakit mo sa puso. Hindi mo na kailangan gawin yan. Kung pera ba ang hinahabol mo? O ang kapangyarihan? Ibibigay ko lahat sa iyo. Sinabi ko nang wala akong ganoong pakay. Gusto ko lang talagang gamutin ang sakit mo. Hindi ko kailangan. Mula ngayon, nang wala ang pahintulot ko, huwag kang lalabas ng kuwartong ito kahit isang hakbang.
Lord Kin, ginagawa niya ito sa iyo? Bakit mo pa kailangang magtiis? Para sa tindi ng sakit na nararamdaman mo? Humanap ka ng paraan para mabuhay siya. Opo, sir. Kuya, kahit na ganito, ay hindi ka pa rin mapilit na sumama sa silid kay Xie Nanji, napakalalim talaga ng pagmamahal mo sa kanya. Dahil dyan, basta mapalayo ko lang si Xie Nanji, kung mapapaalis ko ang babaeng iyon sa piling mo, malalaman ni Kuya na ang tanging mananatili sa tabi mo at palaging sasama sa iyo ay walang iba kundi ako lang. Lord Qin, hindi ba masama ang pakiramdam mo? Pwede kitang gamutin para sa sakit mo sa puso kahit kailan, para matulungan kang gumaling agad. Basta ba, ayaw ko nang makita kang naghihirap sa sakit mo. Xie Nanzi, akala mo ba ay kailangan kita? Hindi na kita kailangan ngayon. Nakahanap na ako ng taong makakapagpagaling ng sakit ko sa puso. Hindi na kita kailangan? Lumayas ka na rito ngayon din. Nakapagtataka, napakalagal na hinanap ako ni Lord Qin. Paano siya biglang nakahanap ng paraan para gumaling? Lord Qin, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Alam kong galit ka sa akin, pero hindi na pwedeng ipagpaliban pa ang kalagayan mo. Nagpapanggap kang nag-aalala sa akin. Para saan pa? Si Yananwei? Ayaw mo lang bang iwan si Pamilya Qin? Dahil ayaw mong mawala ang marangyang buhay mo? Hindi po. Hindi ganoon ang iniisip ko. Maling-mali po ang tingin niyo sa akin. Ayaw ko sa mga babaeng hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kung talagang mapilit kang manatili, ay wala akong pakialam kung mawawala ka man sa mundong ito. Narito ang pera, pati na rin ang kwintas na ito. Madadala ka nito kahit saan mo man gustong pumunta. Xie Nanji, isama mo ang kapatid mo at lumayas na kayo at hinding-hindi na kayo dapat pang bumalik. Ganoon pala kalaki ang galit ni Lord Qin. Sa akin sa kaniyang puso. Sige, isisingam ako na ngayon ang kapatid ko paalis. At hindi na rin ako mananatili pa rito. Mas mabuti pang hindi na tayo muling magkita. Lord Qin, maayos ka lang ba? Maayos lang ako. Lord Qin, ang tanging mahiwagang gamot na makapagliligtas sa buhay ni Miss Xie ay ang tinitingalang kayamanan ng Xuanmen, ang Shijiwan. Xuanmen? Ito ang matagal na nagbibigay sa akin ng gamot sa puso mula sa Xuanmen? Tama iyan. Lord Qin, kumapit ka pa ng kaunti. Ang bagong pinuno ng Xuanmen na si Pinunong Lin ay paparating na. Hindi lang siya isang pambihirang henyo, kundi talagang may paghanga rin sa inyo. Naniniwala akong magagawa niya ito ng paraan. Pinunong Lin, pakitingnan po ang aming Lord Qin. Basta't mapagaling niyo po siya, nakahanda kaming mga Qin family na ibigay ang lahat. Sige po. Kuya Mu, kamusta ang pakiramdam mo? Pinunong Lin, alam mo ang sitwasyon ko? Anong balak mong gawin? Kuya Mu, ito ang dugo ng dragon. Makatutulong ito para gumaan ang kondisyon ng puso ni Lord Qin. Matagal ko rin itong hinanap. Bilisan niyo at painumin na si Lord Qin. Iniligtas mo ako sa pagkakataong ito. Sabihin mo na, ano ang kondisyon mo? Gusto kong maging kasama ka sa bawat sandali. Ang ibig kong sabihin, kailangan pang magpalakas ng iyong katawan, kailangan kitang mabantayan palagi, hanggang sa makahanap ka ng permanenteng lunas. Ang mahiwagang gamot ng Xuanmen. Ako mismo ang kukuha nito. Sir Lord Qin, sa loob ng Xuanmen, ang tanging makakatulong sa atin na si Pinunong Lin sa kasalukuyan ay kasalukuyang nasa malayo para sa paglalakbay. Kung wala si Pinunong Lin na magsisilbing gabay, siguradong haharapin ka ng 4 na nakatatanda ng Xuanmen. Ayon sa mga balita, ang kapangyarihan ni punong nakatatanda ay hindi mapapantayan at ngayong madalas umatake ang sakit mo sa puso.
Ang basta na lamang pagpunta doon ay sadyang masyadong mapanganib. Hindi dapat mawala si Zienanzi. Ang sagradong kayamanan ng Xuanmen ay kukunin ko. Ang pagpunta ko rito sa araw na ito ay humihingi ng paumanhin sa abala. Nais ko lamang hilingin na magamit ang sagradong kayamanan ng Xuanmen. Pakiusap ay ipaalam ito sa nakatataas. Sa darating na panahon, tiyak na babayaran ko po ito ng malaki. Lord Qin, bagamat mabuti ang pakikitungo ni Pinunong Lin sa iyo, ngunit ang pinuno namin ay kasalukuyang naglalakbay. Ang Shijipil ay ang banal na gamot ng aming Xuanmen. Hindi ito kailanman ibibigay sa tagalabas. Ginamit ito ni Pinunong Lin upang mapalakas lamang ang kanyang kakayahan. Ngunit kung ibibigay ang gamot na iyon sa akin, ito ang makakapagligtas sa buhay ng asawa ko. Handa akong ibigay ang 1,000 taon ng aking kakayahan para sa palitan. Pakiusap, nakatatanda, bigyan niyo na po ako ng pahintulot. Dahil sadyang nakasalalay rito ang buhay ng isang tao. Paumanhin? Lord Qin, may utos sa akin na protektahan ang banal na gamot hanggang huli. Tinitang ka ba ni Lord Qin na agawin ito? Hindi mo ako kayang tapatan. Matapos makuha ang banal na gamot, babayaran ko kayo ng higit pa sa aking sariling paraan. May bili ng pinuno bago siya umalis. Ang sinumang magnakaw sa banal na gamot ay tatapusin. Bakit ka naririto? Anong ginagawa mo rito? Siyempre, dahil sa iyo. Ate, nasaan na yung malaking kuya? Nag-aaway ba kayo ngayon? Siya. Hindi na niya ako kailangan ngayon. Isasama ka ni ate na umalis dito. Lilipat tayo sa ibang lugar para magsimula muli, okay? Kung saan pupunta si ate, doon din ako. Napakabait talaga ni Beihan. Ate, saan po ba tayo pupunta ngayon? Pupunta tayo sa isang lugar kung saan hindi na tayo kailanman mahahanap ni Lord Qin. Lord Qin, puno ka na ng mga sugat at ang lahat ng ito ay para sa babaeng iyan at ang babaeng iyon sa ngayon ay iniwan ka na at lumayo. Sulit ba talaga ang lahat ng ginagawa mo? Wala kang pakialam. Wala akong pakialam? Lord Qin, nahanap mo na ang babaeng ito pero bakit hindi mo pa rin tinatapos ang kasal sa kanya para makuha muli ang puso ng dragon? Alam mo bang sa loob ng 1,000 taon, kung wala ang banal na tableta ng puso, hindi ka sana makakatayo rito ngayon. Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Lord Qin, kaunti na lang, ang bagong hirang na si Xuanmen at sect leader na si Pinunong Lin ay parating na. Hindi lang siya isang pambihirang henyo sa 1,000 taon, kundi sobra ring humahanga sa iyo. Naniniwala akong tiyak na may paraan siya. Ito ang banal na tableta ng puso na binuo ko mula sa aking sariling dugo. Kuya, kahit na hindi mo na ako matandaan, umaasa pa rin ako na mahahanap mo ang babaeng nanlinlang sa iyo, mabawi ang puso ng dragon, at mamuhay ng mabuti. Ito pala ay ang tunay na dugo ng dragon. Eksaktong makakabawas ito sa sakit sa puso ni Lord Qin. Ito ang tabletang makakapagligtas sa buhay ni Lord Qin. Ngunit, maraming taon ko na itong hinahanap pero nabigo. Sino ba talaga ang nag-iwan nito rito? Ito ay akin talaga. Kayong dalawa kung mag-usap, masyado yatang seryoso. Hindi niyo man lang napansin habang hindi kayo nakatingin na ilatag na namin ang pormasyong tagapaslang ng Diyos. Tapos na ang pagbuo ng Xuanmen at pormasyong pagpaslang. Kayong dalawa, wala sa inyong makakatakas. Ate, anong nangyayari sa'yo? Wala. Bigla lang sumama ang loob ko. Parang may nawala sa akin. Narito lang si Qin para humingi ng gamot? Wala kaming masamang intensyon. Alituntunin ng Xuanmen. Sinumang magtangkang kumuha ng pildoras ng Shiji, mapaparusahan. Bakit mo ako kailangang tulungan? Lagot, kailangan kong gamitin ang aking lakas para protektahan ang kuya? Hindi ko magawang sirain ang Xuanmen at pormasyong pagpaslang. Kapag nabuo na ang aming Xuanmen at pormasyong pagpaslang,
Kahit mga banal ay hindi ito kayang wasakin. Diyan na kayo matatapos. Isang ordinaryong tao. Bakit siya nakarating dito? Hindi ito kakayanin ng isang karaniwang tao. Ano na ang gagawin natin? Ang mahalaga ngayon ay hindi sila dapat makaalis dito nang hindi napaparusahan. Ayos lang ba ang iyong katawan? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Ayos na po ako. Tinulungan ako ni Mr. Kin sa pamamagitan ng pagpasa ng enerhiya, kaya bumubuti na ang pakiramdam ng katawan ko. Pagpasa ng enerhiya? Kaya pala ginawa niya iyon para tulungan akong mapagaling ang sakit ko sa puso, kaya gusto niyang palakasin ang kanyang katawan. Sina Mr. Kin at Lord Kin ay pareho. Pareho silang galing sa lahi ng dragon. Siya lang ang tanging makakatulong sa akin sa pagbibigay ng enerhiya para bumuti ang kalusugan ko. Sa paraang ito, mapapagaling ko ang iyong sakit sa puso. Miss Sie, sa pagkakaalam ko, ang pendant na hawak mo ay kayang dalhin ka kahit saan mo gusto. Bakit hindi ka lumayo? Sa halip ay bumalik ka pa rito? Iniligtas ni Lord Kin ang aking kapatid, kaya naman, kailangang mapagaling ko ang kanyang sakit sa puso. Matapos umalis, lagi na lang akong hindi mapalagay. Lord Kin, mananatili po ako rito hanggang sa mapagaling ko ang iyong sakit sa puso. Nanwei! Nanwei! Hihiramin ko po ang tableta ng Shiji ngayong araw para iligtas ang aking asawa. Sa hinaharap, personal akong lalapit sa inyo upang humingi ng paumanhin. Mula nang malaman ko na si kuya mo ay isang dragon na may buhay na walang hanggan, upang makasama ko si kuya mo habang buhay, nangolekta ako ng mga pambihirang kayamanan at sa tulong ng mahiwagang gamot na ito, makakagawa na ako ng gamot para sa mahabang buhay. Malapit na sana itong matapos, ngunit bigla na lang. Ano? Kinuha ni kuya mo ang mahiwagang gamot na iyon para lang ba sa kanyang asawa? May asawa na pala siya. Ano pa man ang dahilan, ang dapat na asawa niya ay ako lamang. Lord Kin, Kamusta na ang pakiramdam mo ngayon? Lord Kin, nag-aalala ka ba sa akin? Lord Kin, hindi ba't sabi mo ay ayaw mo sa akin? Dahil maayos na ang kalagayan mo, wala na akong dahilan para manatili pa rito. Kanino mo naman narinig ang mga bagay na iyan? Tiniis ni Lord Kin ang matinding sakit ng pagkawala ng pusong dragon, makuha lang ang mahiwagang gamot na Shiji, at dahil doon ay muntik na siyang mamatay sa Xuanmen Miss Xie. Mayroon ba kayong hindi pagkakaunawaan? Nagkamali nga ba ako ng akala kay Lord Chin? Sinasadya ba ni Lord Kin na sabihin ang mga masasakit na salitang iyon para lang paalisin ako at para makapunta siya ng walang iniisip upang makuha ang mahiwagang gamot na magpapagaling sa akin? Mag-usap kayong mabuti at linawin niyo ito? Hindi na ako ipal pa. Basta't makuha lang ng kuya ko ang pusong dragon at manatiling buhay, wala na akong pakialam kung ano ang mangyayari. Kay Xie Nanwei. Salamat dahil bumalik ka pa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Ito ang gamot na nakuha ko mula sa Xuanmen. Kapag inumin mo ito, gaganda na ang pakiramdam mo. Sandali lang. Lord Chin, hindi maaaring inumin ang gamot na iyan. Lord Qin, hindi pwedeng inumin ang gamot na ito. Lin Zhangmen? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kuya mo, pumunta kayo dito sa Xuanmen nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Kung alam ko lang na kailangan nyo ng Shijiwan, ibinigay ko na sana iyon sa inyo agad. Sa ngayon ay mahina ang katawan ni Miss Xie, doon hanggo Anma. Dahil sa sobrang pagod, kaya pansamantala, ay hindi pa niya kayang tanggapin ang bisa ng kayamanang gamot na ito. Kailangang magpalakas muna siya para ang ating sikretong gamot ay tuluyang masipsip ng kanyang katawan. Miss Xie, huwag kang masyadong mag-alala. Ako at si kuya mo ay babantayan ka palagi hanggang sa tuluyang bumuti ang iyong pakiramdam. Lord Qin, ang gamot na ito ay ako mismo ang gumawa
na sadyang idinisenyo para sa pangangatawan ng mga nagsasanay dito sa Xuanmen. Pero si Miss Shi ay isang ordinaryong tao lamang, kaya nangangamba ako na hindi niya kakayanin ang lakas ng gamot na ito. Pero sa loob ng maraming taon, lagi kaming nagbibigay sa inyo ng mahimalang gamot para sa puso na wala namang naging problema. Kaya ang gamot na ito ay kailangan ko munang ibalik upang tapusin ang paggawa bago ito pwedeng inumin ni Miss Shi. Lin Zhangmen. Kung gayon, ipinapaubaya ko na ito sa inyo. Dapat ay ako lang ang nasa tabi ni Kuya mo. Qianan Wei, kailangang mawala ka na. Lord Qin, gusto ko nang magpahinga. Inaatake ka na naman ba ng sakit sa puso? Isang libong taon ay sapat na para mahalin ko siyang muli. Ang halik na ito, bakit parang iba sa mga nauna? Kuya mo, nagawa ko na ang pinahusay na gamot. Kailangan mo lang itong ipahid sa sugat ni Miss C at tatalab na ito agad. Naayos ko na ang gamot, subalit, tatagal lang ang bisa nito sa loob ng isang araw. Qianan Wei, isang araw pagkatapos niyo magsama, iyon na ang magiging huling sandali mo. Dahil nandito ka pa hanggang ngayon, para tulungan sa paggamot ng sakit sa puso si Chin mo, hindi ka ba talaga natatakot? May sakit na leukemia ang kapatid ko. Sa loob ng maraming taon, naghihintay ako ng tamang bone marrow para sa kaniya. Alam ko na para sa isang tao, napakapuwersadong makahanap ng pag-asa. Para kay Lord Qin, ang paghahanap sa akin ang nagsilbing pag-asa niya. Ayaw ko ring maglaho ang pag-asang iyon. Kaya naman, hanggat kaya ko siyang tulungang gumaling, mananatili talaga ako rito. Napaka-ipokrita mong babae. Sekta Master, ang sikretong gamot na iyan ay para kay Sir Chin Mu. Produkto iyan ng 20 taon mong pananaliksik, tapos ay ibibigay mo lang sa babaeng iyon. Napakaswerte naman niya. Siyempre, hindi lang iyon. Kung kami ni Kuya Mu ay magsasama habang buhay, nakadepende ang lahat sa pildoras ng Shiji na iyon. Ang ibinigay ko kay She Nanwei ay kulang pa sa gawa. Isang araw lang ang epekto niyan. Panandalian lang nitong mapuprotektahan ang kaniyang puso gamit ang banal na lakas. Kapag lumipas na ang isang araw, iyan na ang katapusan niya. Halika rito. Huwag mong sabihing dito gagawin ni Lord Qin ang... Lord Qin, ang katawan ko. Lord Qin, sa totoo lang. Lord Qin, sa totoo lang. Mr. Chin Mei, kailangan ka ba? Narito ako para paalalahanan ka. Ang mga mata ng kapatid ko, mukhang nakatuon lang sa babaeng ito. Tungkol sa gamot na ito. Sa katunayan, ang gamot na ito, kailangan ni na Kuya Mu at Miss Xie na magsama na agad, kung hindi ay mawawalan ito ng bisa. Mr. Qin, Kuya Mu, anumang oras ay maaari siyang mawala, kaya naman kailangan siyang magamot agad. Anong masasabi mo? Tama ang paalala niya. Ang pinakaimportante ngayon ay mabawi ng kapatid ko ang pusong dragon. Tungkol naman sa babaeng ito, kung mawawala man siya, bibisitahin ko na lang siya sa kabilang buhay. Wala lang ito. Nandito lang ako para batiin kayo ng masayang pagpapakasal. Oo nga, happy wedding. Ito ang regalo ko para sa kasal ninyo.
Salamat sa iyo. 1,000 taon na ang lumipas. Ngunit muli kitang minahal. Wei, gamit ang pusong dragon na ito, poprotektahan kita sa iyong muling pagkasilang. Hahanapin kita sa susunod nating buhay upang ipagpatuloy ang ating pag-iibigan. Naalala ko na ang lahat. Sa bawat buhay na pinagdaanan natin, ikaw lang pala ang minahal ko. Hindi na tayo muling magkakahiwalay, ayaw mo ba? Ano ito? Dati, akala ko ay wala na ako. Kaya naghanda ako ng kabaong para sa aking sarili. Pero dahil kasama na kita ngayon, hindi ko na ito kailangan. Lord Qin, siya ay isa lamang karaniwang tao. Kapag nangyari ang pagsasama ninyo at kinuha ang pusong dragon, mawawalan siya ng lakas at buhay. Siguradong mawawala siya. 1,000 taon na ang nakalilipas. Kinuha niya ang mga bagay na para sa akin. Ito ang nararapat na parusa para sa kanya. Ang sinaunang kabaong na inihanda ko noon, oras na para gamitin iyon. Kaya pala sa tingin mo sa akin, isa lang akong instrumento para sa iyong kagalingan. Ginamit mo lang pala ako. Hindi kita gustong gamitin. Nanwei, pakinggan mo ang paliwanag ko. Nanwei. Nanzi. Ayaw ko na sa puso ng dragon. Hindi ko nagagamutin ang sakit ko sa puso. Ang gusto ko lang ay ang mabuhay ka ng maayos. Kakaikabit lang muli ng puso ng dragon. Kapag ginawa mo iyan ay siguradong wala ka ng pag-asa. Nababaliw ka na ba? Bakit mo ako pinipigilan? Dahil kuya kita? At simulat sa pool, gusto ko lang na manatili kang buhay. Tungkol naman sa mga taong walang halaga, wala na akong pakialam sa kanila. Sa tingin mo ba, sa lagay kong ito, ay mas gagaan ang loob ko kaysa sa mawala na? Nag-iisa kong mahal na kuya. Basta't mabuhay ka lang ng maayos, ang lahat ng sakripisyo ay sulit naman. Kuya, nilagyan kita ng panangga sa puso. Bukod sa akin, walang sinuman ang makakatanggal nito. Kahit gaano ka pa kalungkot, hindi ka mawawala. Kaya naman, kailangan mong mabuhay ng maayos. Isang 1,000 taon tayong hindi nagkita. Hindi dapat ganito ang ating hantungan. Nanwei. Kuya, alam mong ako ang iyong kuya, kaya huwag mo akong pigilan. Nasaan si Nanji? Kuya, masyadong maraming kapangyarihan ang ibinigay mo kay Xie Nancy. Kung magpapatuloy pa ito, hindi na kakayanin ng katawan mo, hindi mo na siya pwedeng makita pa. Kahit nabulutin niyo pang muli ang puso ko, pananatilihin ko siyang buhay. Gumising ka sa katotohanan? Ngayong nabawi mo na ang pusong dragon, si Xie Nanwei ay dahil sa puso mo, nabuhay na ng 1,000 taon, dapat na siyang makontento. Kuya, sa loob ng 1,000 taon na ito, ang paghahanap lang kay Xie Nanwei ang inisip mo, pero nakalimutan mo ang sarili mong kapatid. Ako lang ang nakaalala sa pangako nating dalawa, kaya si Xie Nanwei, kailangang mawala na siya. Nakalimutan kita dahil iyon sa sumpa noong 1,000 taon na ang nakakalipas. Gagamitin ko ang lahat ng lakas ko para sumpain ka. Sa habang buhay, na walang puso at walang nararamdaman, makakalimutan mo ang mahal mo. Kung hindi ikaw ang matatapos, siya ang mawawala.
Dahil nakalimutan ko ang lahat ng taong mahal ko, kaya pati ikaw ay nakalimutan ko. Sa loob ng 1,000 taon, hinanap ko si Xianan Wei dahil lang ito sa koneksyon ng puso ko sa aking katawan. Pero ngayon, ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang ginawa ko kay Xie Nanwei. Nanatili siya para iligtas ako, pero ako mismo ang tumapos sa kanya. Kuya, ikaw ang aking kuya-kuya. Ano man ang mangyari, basta't mabuhay ka lang, karapat dapat isakripisyo ang lahat. Masyado kang maraming ibinigay na lakas kay Xie Nanwei. Ngayon ang paggaling ng katawan mo ay nangangailangan ng panahon. Ang tungkol sa pag-alis ni Xie Nanwei, ako na ang bahala. Qinzhao? Xie Nanwei? Wala ka na, pero hindi ka pa rin maiwan ng aking kuya-kuya. Dahil mahal mo ang aking kuya-kuya, marahil ayaw mo rin siyang makitang nagdurusa ng ganito, hindi ba? Kapag naging abo ka na, at tuluyan nang naputol ang pag-asa ng kapatid ko, tsaka na kita aalalahanin. Bakit buhay ka pa? Iniligtas ni Lord Qin ang kapatid ko. Mabuti siyang tao at hindi siya dapat mawala. Gagawa ako ng paraan para matulungan siya. Miss Xie, sa pagkakaalam ko, iyang suot mong kwintas na jade ay kayang dalhin ka sa kahit saan. Bakit hindi ka na lang lumayo at bakit ka pa nagpunta rito? Iniligtas ni Lord Qin ang kapatid ko. Kaya naman, gagawin ko ang lahat para magamot ang sakit niya sa puso. Xie Nanwei, nararapat ka lang tapusin. Para saan pa yung pagpapanggap mong na kunwari ay mabait ka? Para kanino? Dapat ka nang mawala. Kuya, sinong may sabi sa'yo na galawin siya? Huminga pa siya at kaya ko siyang iligtas. kuya, wala na siya? Tanggapin mo na ang nangyari. Sa wakas, ang istorbo na si Xie Nanwei ay wala na. Gumaling na ang sakit sa puso ni kuya mo at dahil nainom ko na ang tunay na tableta ng Shiji, ako na ang pinakakarapat dapat na tumayo sa tabi ni kuya mo. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Kuya mo, tungkol sa nangyari kay Ate Nanwei, humihingi ako ng paumanhin ngunit wala na siya. Sa tingin ko, hindi niya rin nanaisin na makita ka na ganyang sobrang lungkot. Siguradong gusto niyang magpakatatag kang muli. Ito ang 1,000 taong gulang na Jade Lingji mula sa Xuanmen. Kakagaling lang ng sakit mo sa puso. Mainam itong pampalakas ng katawan po. Ang mga nangyari noong 1,000 taon na ang nakakalipas, hindi ko makakalimutan. Ang gamot ng Xuanmen ay kaya sanang iligtas si Nanwei. Bakit ito nauwi sa wala? Hindi mo ba dapat akong bigyan ng paliwanag? Kuya mo, anong sinasabi mong tungkol sa 1,000 taon na ang nakakalipas? Bakit parang wala po akong alam diyan? Ang aurang ito, hindi siya mula sa lahi ng immortal noong 1,000 taon, kundi isang tao na muling isinilang sa mundo. Kuya mo, alam kong ang pagkawala ni Ate Nanwei ay nagdulot sa iyo ng matinding hapis. Hindi rin ito ang nais naming lahat na mangyari. Ngunit, walang problema sa gamot ng Xuanmen. Hindi ko rin po alam kung anong tunay na nangyari sa loob niyan. Kuya mo, sa loob ng maraming taon, laging ginagawa ng Xuanmen ang lahat para ipaghanda ka ng gamot sa puso. Mayroon silang pusong maawain,
Paano nila magagawa na tapusin ang buhay ni Ate Nanway? Layas! Xie Nanway. Kahit wala ka na, patuloy ka pa rin nanggugulo rito. Subalit, dahil wala ka na talaga, ang taong huling mananatili sa tabi ni kuya mo ay ako lamang. Gising ka na? Siguro ay nababaliw na ako dahil iniligtas ko ang buhay ng babaeng ito. Pero bakit hindi siya nawala? Sino po kayo? Nasaan po ako? Ako ang taong nagligtas sa iyo. Ikaw ang nagligtas sa akin? Pasensya na po. Wala na po akong maalala. Kumain ka muna ng kaunti. Salamat po. Nawala ang alaala niya? Mas mapapadali ang lahat. Sa ganitong paraan, hindi na niya maaalalang hanapin ang kuya ko. Ang pangalan mo ay Xie. Ning nagkita na tayo noon at nang muli kitang makita, nakahiga ka na sa tabi ng daan. Maraming sugat ang katawan mo. Siguro ay may nakabangga kang masamang tao. Mapanganib sa labas? Kaya dito ka lang muna. Huwag kang pupunta kahit saan. Opo. Nagdadalang tao ka. Kaya naman pala, nakaya niyang mabuhay dahil pala sa dala niyang anak ng lahing dragon. Magkadugtong ang buhay niya at ng anak ng dragon at ang bata sa sinapupunan niya ang nagpapanatili sa kanyang hininga. Buntis ako? May anak ako. Ang taong katulad ni Xie Nanwei ay hindi nararapat sa awa ko. Niligtas ko lang siya dahil dala niya ang dugo ng aking kuya. Totoo? Siguradong nagdadalang tao ka nga. Ikaw ang pinakamalaking regalong binigay sa akin ng langit. Kahit mag-isa lang ako, titiyakin kong mailabas kita ng ligtas at lalaking masaya. May dugong dragon ang batang yan dahil magkadugtong ang buhay niyo. Ito ang nagpapanatili sa iyong buhay. Sa araw na isilang ang batang iyan, iyon din ang katapusan mo. Sa kabila nito, ituturing mo pa rin ba itong sorpresa? Natatakot ako na ang batang ito ay walang dalang anuman sa iyo, kundi walang hanggang panganib. Gusto mo pa rin bang ituloy ang batang ito? Opo, siya ang anak ko. Kahit anong mangyari, haharapin ko ang lahat. Mabuti man o masama ang idulot nito, hinding-hinding ko siya itatapon. Narito na ang gamot. Kumapit ka lang, ilalagay na ito ni kuya sa iyo. Kuya, hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. Masyadong delikado ito. Kapatid kita, wala na ang ating mga magulang. Mula bata pa ay ako na ang nag-aalaga sa iyo. Kung hindi kita aasikasuhin, sino pa ang gagawa noon? Azaw? Tandaan mo, kahit ano pa ang harapin natin, ikaw ay mananatili kong kapatid. Mabuti man o masama ang mangyari, hindi kita pababayaan. Simula pagkabata, ang tanging kasama ko lang ay si kuya. Ganyan na ganyang mga salita. Ang sinabi rin sa akin ni kuya. Siya nga pala. Ngayon ay nagdadalang tao ulit ako. Ang pagtira ko ba rito ay magiging abala sa iyo at sa pamilya mo? Hindi. Manatili ka lang dito ng maayos. Huwag kang aalis kahit saan. Maraming salamat po. Napakabuti po ninyong tao. Binilin niyo pa po na huwag akong lumabas. Mabuti po talaga ang kalooban niyo. Ako? Isang mabuting tao? Opo. Ngayong buntis ako, bagamat nakakaabala ako sa iyo, hindi mo pa rin ako tinaboy. Hinayaan mo akong manatili. At paulit-ulit pang pinaalalahanan na huwag lumabas. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Ngulubo ka. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging pasanin sa'yo. Pinapayagan lang kitang manatili ng kaunti pang panahon. Sa oras na maisilang mo ang batang dragon, doon na matatapos ang buhay mo. Ilang taon na siyang mag-isang naninirahan, kaya siguro ay hindi ito madali para sa kaniya. Anak, isang tito ang nagligtas sa atin, at dahil nakatira tayo ngayon sa bahay niya, kailangan natin siyang tulungan sa kahit anong paraan, di ba? Ano kaya kung ipagluto natin siya ng pagkain ng sabay,
Okay ba iyon? Namamalikmata lang siguro ako. Kuya mo, larawan lang iyan ng isang taong wala na. Anong mapapala mo sa kakatitig dyan? Pinunong Lin, ibalik mo sa akin ang larawan. Amyu, Matagal na siyang wala. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Huwag mo nang lunurin ang sarili mo sa kalungkutan. Gusto kita. Hayaan mo naman akong samahan ka, sige na. Pasko, hindi ba't ito si Pinunong Lin ng Xuanmen? Ang Xuanmen ang pinuno ng grupong Taoista. Marami sa mga miyembro nito ay mga makapangyarihang tao sa buong bansa. Higit pa riyan ang taas ng kapangyarihan ni Pinunong Lin. Hindi ko akalaing magtatapat siya ng pag-ibig sa harap ng maraming tao. Sandali. Hindi. Mukhang iyan si Lord Ken. Ang dating asawa ni Lord Ken ay galing lang sa probinsya. Paano siya maikukumpara kay Pinunong Lin? Ang isa ay isang dakilang master at ang isa naman ay may limpak-limpak na yaman. Sila ang talagang tadhana para sa isa't isa. Ang galing. Bakit nang makita ko ang tagpong ito? Parang nakakasakit ito sa mga mata. makinig ka ng mabuti. Ang asawa ni Qin Mu ay si Shen Nanwei lamang kailanman. Naintindihan mo ba? Layas? Bilang kagalang-galang na pinuno ng Xuanmen, bakit tila wala pa rin akong halaga kumpara sa isang wala na sa mundo? Bakit ganito? Xie Nanwei. Xie Nanwei, wala ka na dapat? Paanong nagpakita ka pa? Kahit wala ka na, hindi ka pa rin makalimutan ni Kuya Mu? Kung malalaman lang ni Kuya Mu na buhay ka pa? Hindi maaari. Dapat mawala ka na. Naglakas loob tumakas ang babaeng ito? Alam ko na nagpapanggap lang siya. Hindi maaari. Hindi pwedeng malaman ni Kuya na nandito pa si Xie Nanwei. Xie Nanwei? Kailangang mawala ka na. Ang babaeng ito, anong balak niyang gawin nang nakatalikod ako? Ayos na. Sabi ko na nga ba na, ang bait ng babaeng iyan ay pagpapanggap lamang. Ngayon lumabas din ang tunay mong kulay. Pagkatapos mong mawalan ng malay, nakikita mo lang na mayaman ako, kaya gusto mo akong biktimahin para sa pera. Bata pa lang ako, ipinalaki na ako ng kuya ko gamit ang mga mamahaling gamot, at nagbabalak ka pa akong lasunin, talagang wala kang kalaban-laban. Halika. Tikman mo ito. Heto. Sige na, tikman mo to. Gagamitan mo ako ng ganyang taktika, masyado ka pang hilaw para sa akin. Ang sarap. Ayan, kumuha ka pa ng isa. Wala bang lason yan? Walang kahit anong nangyari. Wala siyang ginawang kahit ano. Kaya lumabas ka? Para lang mamalengke at ipagluto ako? Pinatira mo ako at ang anak ko. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kaya naisipan ko na ipagluto ka ng pagkain. Tsaka, pagod ka masyado sa trabaho mo. Huwag kang mag-alala hanggat nandito ako. Umuwi ka lang at maghintay ng iyong kakainin. Hindi mo ba nararamdaman na kung minsan ang ganitong simpleng saya sa tahanan
ang nagpapadama sa atin na may pag-asa at rason pa tayong mamuhay. Kuya, ito ba ang rason mo? Parang naiintindihan ko na. Nasaan ako? Hmm? Hindi ko rin alam kung anong meron sa'yo. Para si Lord Kin ay paulit-ulit na tanggihan ako ng dahil sa iyo. Buhay ka pa pala? Napakaswerte mo. Pero dahil nagawa mong agawin sa akin si kuya mo, dapat ka lang maparusahan. Itong mess, hindi kaya nagkakamali ka lang? Hindi kita kilala at lalong hindi ko aagawin ang kahit sinong kuya mo. Siya talaga iyan. Bakit ayaw mong umamin? Hindi mo kilala si kuya mo? Nagkaroon ako ng aksidente noon at hindi ko na matandaan ang lahat. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko aagawin ang kuya mo. Pakiusap, paalisin mo na ako. Nawala pala ang alaala mo. Dahil hindi mo na matandaan, tutulungan kitang maalala ang lahat. Ako? Ako ang asawa ni Lord Kin, habang ikaw, isa ka lang basurang kabit. Binabalaan kita, bibigyan kita ng leksyon, kapag inulit mo pang akitin ang asawa ko, tatapusin ko na ang buhay mo. Kaya pala ako hinahabol. Dahil pala sa inagaw ko ang asawa ng iba. Hindi maaari. Hindi ako magiging kabit ng iba. Siguradong may pagkakamali lang. Anong pagkakamali? Para ka lang babaeng nagpapagamit sa dalawang lalaki. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ganoon iyon. Nailigtas ako ni Mr. Chin at gusto ko lang suklian ang kabutihan niya. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Nagagawa mo pang sumagot? Bitiwan mo ako. Huwag. Buntis ka? Buntis ka sa anak ni kuya mo? Ang lakas ng loob mo. Ano man ang mangyari, walang kasalanan ang bata. Nagmamakaawa ako. Huwag ninyong saktan ang anak ko. Tinukso mo ang asawa ko at nagdala ka pa ng anak niya. Napakawalang hiya mong babae ka. Pakiusap, huwag mong saktan ang anak ko. Hawakan niyo siya ng mahigpit. Huwag, bitawan niyo ako. Lagot? Hindi sapat ang kapangyarihan ko? Hindi ko agad mahahanap kung nasaan siya. Hayaan na nga, daladala pa naman niya ang anak ng kuya ko. Para sa kapakanan ng bata, Kuya, kailangan ko ang tulong mo. Iligtas natin ang bata ng ating lahi. Anak Nino? Hindi sigurado ang lagay ni Shannon Wei ngayon, pero wala akong pakialam sa kaligtasan niya. Nag-aalala lang ako sa batang dinadala niya sa kaniyang sinapupunan. Dugo at laman iyon ni Kuya-Kuya, at hindi maaaring mawala na lang ng ganoon. Pero mahal na mahal ni Kuya-Kuya si Shannon Wei, at kapag nalaman niya na hindi nawala si Shannon Wei, hayaan na lang, basta't sasabihin kong akin ang bata, at sa tuwing magtatagpo silang dalawa ay gagawa ako ng paraan para malinlang sila, hindi pa rin malalaman ni Kuya-Kuya na narito siya. Kuya, anak ko ito. Pakiusap, huwag mong saktan ang anak ko. Hawakan niyo siya. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Ngayong araw, gagawin ko ang nararapat. At tuturuan kitang mabuti. Ikaw na walang dangal at masamang babaeng mapanghamak. Tigil? Sabi ng tumigil kayo. Kuya mo, sagradong lugar ito ng aking sekta. Kaya kung gusto mong pumunta rito, magsabi ka lang po sa akin. Alis! Mga disipulo, sugurin siya. Pigilan niyo siya. Lord Kin, tutulungan kitang turuan siya ng leksyon. Lagot, hindi ako pwedeng makilala ni Kuya. Maayos ka lang ba?
Matagal na pala niyang nahanap ang tunay na mahal at mayroon na rin siyang sariling anak. Salamat po sa pagligtas sa akin kanina. Nakapagtataka, bakit pakiramdam ko ay pamilyar ang taong iyon? Kuya, babae ko ito. Ang tinitingin-tingin mo ay parang hindi masyadong tama, di ba? Pinunong Lin, ba't nagmamadali ka? Saan ka ba pupunta? Ikaw, maging ikaw ay mula rin sa lahi ng dragon. Sinaktan mo ang taong hindi mo dapat sinasaktan. Qin Zhao, ako ang pinuno ng Xuanmen. Nagagawa mo akong saktan? Ikaw? Ikaw, susumpain ka ng langit. Tumigil ka. Dapat kang turuan ng leksyon, ikaw na walang modo at walang hiyang babaeng balak kumuha ng 2 lalaki. Mr. Qin, ngayong araw, ang babaeng kumuha sa akin ay nagsalita na may isang babaeng kumuha sa magkapatid na lalaki. Ano ba ang ibig sabihin yon? At pakiramdam ko, ang lalaking nagligtas sa akin kanina ay parang nakita ko na siya dati. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ba talaga ang nangyari? Ang kapatid kong ito ay palihim na pala na nagkaroon ng mahal sa buhay. At nagdadalang tao na ito. Bilang kaniyang kuya, dapat ko ring tingnan. Umaasa ako na nag-aalala lang ako ng sobra. Maniniwala ka ba talaga sa sinasabi ng isang babaeng baliw? Pero, ang lalaking iyon ay laging sumasagi sa isip ko. Nararamdaman ko ang pagiging pamilyar sa kanya, na para bang may ugnayan kami. Iniligtas niyo po ako, pwede niyo po bang sabihin sa akin kung noon po ba ay nagkita na kami? Hindi pwede. Pagkatapos ng lahat ng hirap ni Kuya para makuha ang puso ng dragon, hindi pwedeng may maalala si Xianan Wei. Iniligtas lang kita, kaya ang mga nangyari sa iyo noon, paano ko malalaman iyon? Pero binabalaan kita, lumayo ka sa kanya? Siya ang pinakamahiwagang pinuno ng Pamilya Qin sa lungsod. Kilala siyang malupit at walang interes sa mga babae. Kapag kinalaban mo siya, hindi mo alam kung anong matinding parusa ang aabutin mo. Siya talaga ang napakamakatapang na pinuno ng Pamilya Qin. Sa katulad ko, paano ako magkakaroon ng ugnayan sa ganoong kalaking tao? Malamang ay guni-guni ko lang iyon. Kuya, bakit ka napunta rito? Narito ako para makita ang asawa ng kapatid ko. Dahil wala siya rito, aalis na ako. Nag-uumpisa na namang umulan ng yelo. Noong umalis siya, ganito ring kalamig at kasing dilim ng gabing ito. Dahil nakatadhana kayong magkasama, pahalagahan nyo ang isa't isa ng mabuti. Huwag kang tumulad sa akin na puno ng pagsisisi ngayon. Bakit nang makita ko ang eksenang ito, nakakaramdam din ako ng matinding kalungkutan? Kaya mo iyan. Lumalabas na ang ulo ng bata? Irip pa. Ang lakas ng enerhiyang ito, kamag-anak ko pala siya.
Ano ba talaga ang kaugnayan sa akin ng batang ito? Kuya, anong ginagawa mo? Ano bang iniisip ko? Wala na si Nanji, kaya pakiramdam ko ay pamilyar ang batang ito dahil ito ay anak ng kapatid ko, kaya malamang nakadugo ko siya. Pagkapanganak ng bata, iyon na rin ang pagtatapos ni Xian Nanwei. Kapag nalaman ito ni Kuya, gagawin niya ang lahat para lang maisalba si Xian Nanwei. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon. Congratulations! Lalaki ang anak nyo? Nanzi, kung narito ka lang sana, baka siguro ang ating anak ay maayos ding naisilang. Bilis? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong sitwasyon. Humihinto na sa paggana ang mga organo niya. Ihanda agad ang operasyon. Miss Xie, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. At gagawan ko ng paraan para makuha mo iyon. Simula noong nagdalang tao ako, alam mo na na mangyayari ang lahat ng ito. Hindi ba? Kakaiba ang anak ko. Hindi ko pinagsisihang isinilang ko siya. Pero, Mr. Qin, Tutulungan kitang alagaan siya. salamat sa iyo. Nanwei, Kuya, Ligtas ako. Huwag kang matakot, nandito lang si Mama. Kahit anong mangyari, sasama ako sa iyong paglaki ng maayos at payapa. kumusta na po ang lagay ni Nanzi? ayos lang siya, ikaw ang dapat intindihin. Nagawa mo talagang isakripisyo ang kalahati ng iyong buhay para sa kanya. Alam mo ba na maaari mo itong ikapahamak ng husto? Ayos lang ako. Kung hindi na ako magising, pakiusap, alagaan mo siya para sa akin. Babae mo yan? Kaya ikaw mismo ang mag-alaga sa kanya. Anan, pwede bang huwag na akong pumunta sa blind date na iyan? Huwag po kayong mag-alala, Ma. Gusto ko lang humanap ng taong mag-aalaga sa inyo. Ang kalusugan niyo nitong mga nakaraang taon ay unti-unti nang humihina. Kailangan kong humanap ng tatay na tutulong sa akin para gumaling ang inyong sakit. Hindi niyo naman po kailangang magmadali. Titingin-tingin lang tayo rito. Kapag hindi po siya angkop, ay aalis na tayo agad. Sige. Kumusta? Ako si Wang Liqiang. 30 taong gulang na ako, isang kontraktor, 2 beses nang naikasal, at may 2 anak na babae. Sa tingin mo, kailan tayo pwedeng magpakasal? Kuya, nandito na tayo. Ligtas pa si Xian Nanwei? At nagkaroon pa siya ng anak na mula sa angkan ng dragon? Sigurado ka bang ayaw mong magpakilala sa kanya? Wag na. Kung ang buhay niya ay tahimik at masaya, hindi na ako mga abala pa. Tungkol sa pagpapakasal, hindi kami nagmamadali. Ang mama ko ay si Shening at ako ang kaisa-isa niyang anak. Kapag kinasal kayo ng mama ko, hindi na siya magkakaanak. Hindi na siya pwedeng magkaanak? Bata, bakit mo pa siya dinala sa pakikipag-date? Hindi ba panloloko ito? Kahit na mahihirapan ng magkaanak ang mama ko, pumipili lang ako ng mga lalaking may anak na para i-date siya. Kailangan kita para alagaan kaming dalawa ng mama ko.
Hindi para maghirap siya sa inyo at magkaanak pa ulit. Bata, wala kang alam. 3 henerasyon na kaming puro lalaki, kailangan ko ng anak na lalaki. Kapag pumasok ang babae sa pamamahay ko, pinakaimportante ang magpatuloy ng lahi. Itong babaeng walang silbi. Umalis na kayo rito. Hindi ko papayagang bastusin mo ang mama ko. Ikaw na makulit na bata ka. Walang galang na bata. Ikaw. Anong balak mong gawin? Mukhang isa siyang malakas na sandigan. Papa, sa wakas ay nahanap na kita. Bumalik ka rito. Ano ang pangalan mo? Siya Ping-an. Si Ping-an para sa matiwasay na buhay. Papa, eto naman si Mami. Mabait, malambing, at napakaganda. Pasensya na po, bata pa siya. At hindi pa alam ang sinasabi niya. Mali ang mga sinasabi niya. Salamat nga pala po sa kanina. Mauna na po kami. Mukhang hindi pa pala bumabalik ang mga alaala niya. Sa dami ng pinagdaanan nating dalawa, mas mabuti na sigurong makalimutan niya ang lahat para makapagsimula tayong muli mula sa una. Miss Exie. Nandito ako para sa blind date. Nararamdaman ko na ang katayuan nating dalawa ay tugma naman. Gusto mo bang maupo muna tayo para makapag-usap? Sige po. Bagay na bagay talaga si Daddy at Mommy. Sir, maganda naman po ang katayuan niyo sa buhay. Bakit naisipan niyo pang makipag-blind date? Para manatili ako sa tabi ni Nanway. Hindi ko maaaring hayaang maalala ni Nanway ang lahat. Totoong. Wala naman akong problema pagdating sa pera. Subalit, ang mga mata ko ay hindi na nakakakita. Kaya nais kong humanap ng tamang makakasama upang suportahan ang isa't isa at mamuhay ng tahimik. Hindi na po nakakakita ang aking mga mata. Kaya naman naghahanap ako ng tamang tao na makakasama ko sa buhay at para mamuhay ng payapa. Ah, ganoon ba? Pero dapat ko muna itong sabihin sa iyo na kapag kasal na tayo, wala na akong planong magkaanak pa. Gusto ko lang, sa hinaharap, ay ibigay ang lahat ng pagmamahal ko kay Anan at sapat na iyon. Monsieur? To tell you the truth, hindi na rin ako talaga pwedeng magkaanak. Kaya naman, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon na alagaan ka pati ang anak mo? Pasensya na, hindi ko sinasadyang pakialaman ng personal mong buhay. Walang anuman iyon. Monsieur? Ako si Muchin. Kailangan ko ng taong mag-aalaga sa akin at bilang kapalit, ibibigay ko sa iyo at sa anak mo ang lahat ng inyong pangangailangan para maging marangya at komportable ang buhay nyo. Miss Exie, kung maaari, gusto mo bang subukan na ikonsidera ako? Basta't makakapamuhay tayo ng maayos ng magkasama, ay pumapayag po ako. Mr. Mu, pagkatapos niyo magpakasal, dapat ay mabait ka sa akin at kay Mama. Kung hindi, talagang tatamaan ka sa akin at isasama ko si Mama palayo sa'yo. Sige? Monsieur, inaasahan ko ang tulong nyo mula ngayon. Maligayang pagdating po sa bahay, Lord Chin. Maling tao ang tinawag nila. Matagal na tayong hindi nagkita, si Nanway. Kaya naman pala isa pa itong bahay ni Mr. Kin. Ngayon, kung susubukan mo ulit gawan ng masama si Nanzi, huwag kang magagalit kung kalimutan kong magkapatid tayo. Masaya akong makita ka ulit. Sige, mag-usap muna kayo. Hindi ko na kayo iistorbohin. Sige. Monsieur, mula ngayon, dito ka na tumira. Nakapagtataka, bakit pakiramdam ko parang pamilyar sa akin ang lugar na ito? Monsieur? Bahay ito ni Mr. Chin. Parang nakakahiya naman yata. Anan, tara na. Mommy, hindi ko pa nasubukang tumira sa ganito kalaking bahay. Gusto ko pong manatili rito. Tsaka hindi nakakakita si Daddy. Kailangan niya na mag-aalaga. Ikaw na bata ka. Bakit ang lakas mong manakit? Parang gusto mong parusahan ang sarili mong ama. Mr. Mu,
Ayos ka lang ba? Hindi ko akalain na may silbi rin pala ang batang iyon. May sugat ang kamay mo? Nasaan ang medical kit? Nandito po. Nasa loob ng cabinet ang gamit pang gamot. Ah, okay. Salamat sa pagtulong, Miss Shi. Ay, mali. Nasa bandang kanan mo pala. Ito iyon. Sa liit ng kahon na iyan, nakuha mo pa rin ito ng eksakto. Bulag ka ba talaga? Sayang naman, muntik na silang maghalikan. Kaya ba talaga ito ni Papa? Mukhang kailangan ko na talagang gumawa ng paraan. Huwag mo na akong pasalamatan, Daddy. Pasensya ka na po, bata pa kasi siya at wala pang alam. Pagsasabihan ko po siya pag-uwi. Doon muna tayo maglagay ng gamot. Mami, ang lambot ng kama ni Daddy. Gusto ko pong matulog dito. An, bumaba ka na agad. Huwag ka nang maglikot. Pasensya na po talaga. Bata pa po kasi siya. At hindi pa niya alam ang ginagawa niya. Ayos lang po yon. Para naman ito sa bata. Buti na lang at hindi niya nakikita. Mami, pabuhat. Daddy, pabuhat po. Pasensya na, Mr. Mu. Kailangang yakapin ni Anan bago makatulog. Salamat sa tulong mo. Walang anuman. Para naman sa bata ang lahat ng ito. Tatay mo, aalis na ako. Dapat ay makitungo ka ng maayos sa mama ko. Huwag mo siyang aapiihin. Dahil kung hindi... Hindi ka natatakot? Ganoon ka rin ba? Pinabalaan kita? Ordinaryong tao lang si mama, kaya wag mo siyang aawayin. Kung hindi, kahit pareho pa tayong lahi ng dragon, sisiguraduhin kong matatalo kita ng tuluyan. Tungkol sa atin kahapon. Ang aga pa? Hindi pa sapat ang tulog ko. Noong nakaraang gabi, parang hindi ganito ang nangyari. Kahapon. Naku, mag-asawa na tayo sa batas. Kaya kahit may mangyari man sa atin, hindi ba't normal lang yon? Papa, Mama, gising na po kayo. Gusto ko na pong mag-almusal. Gusto ko po ng jianbing. Oh, sige. Malugod na pagbati kay sect leader. Nagawa niyo na ang banal na sining. Para mabalik ang aking ganda, 6 na taon akong nagsanay ng mag-isa. Shiananwei. Kinuha mo ang aking kuya mo, inagaw mo ang lahat sa akin. Panahon na para ibalik mo ang lahat. Balon-balon. Sumali sa activity at makakakuha ng balon. Kuha na kayo ng balon. Gusto ko po ng isang balon. Ang cute naman ng batang ito. Bibigyan ka ni Tito ng isang balon. Hawakan mong mabuti, ha? Salamat po. Balon-balon. Papa, Nauuhaw nauuhaw po po ako ako at gustong uminom ng tubig. Sumali na kayo para sa balon. Sige, maghintay ka lang dito. Inabot ako ng 6 na taon bago ko muling naibalik ang aking ganda. Ang kuya mo ay para sa akin lang. Ang mga bagay na hindi mapapasakin ay hinding-hindi makukuha ng iba. Shiananwei, dapat kang matapos na.
Qiananwei, nagkita tayong muli. Ikaw? Hindi ba dapat ay... Tama ka. At dahil sa iyo, hindi lang bumalik ang dati kong itsura, kundi mas lalo pa akong lumakas. Sa loob ng 6 na taon, galit na galit ako sa iyo. Humanda ka. Huwag mong sasaktan ang mama ko. Ito ay... Nagkaanak ka kay Chin mo? Anong karapatan mo? Sige, sabay-sabay kayong magbabayad. Nanzi, ayos ka lang ba? Isa lamang siyang ordinaryong tao. Kapag ipinagpalit ang kanyang buhay para sa Dragon Heart, posibleng mawalan siya ng lakas at tuluyang mawala. 1,000 taon na ang nakalilipas. Kinuha niya ang bagay na pagmamay-ari ko. Ito ang nararapat na parusa sa kanya. Ang inihanda kong sinaunang ataul. Oras na para gamitin iyon. Mama, tingnan mo. Niligtas tayo ni Papa. Sabi ko naman sa'yo, kailangan talaga natin ng isang mabuting Papa na mag-aalaga sa atin. An-an, hindi mo siya papa. Aalis na tayo. Lord Qin, pakiusap, wag mo na kaming gambalain. Nanzi, pakinggan mo ako. Maaaring may mga bagay na hindi katulad ng iniisip mo. At kung gusto mong may malaman, maaari mo itong direktang itanong sa akin. Itigil mo na yung pag-arte mo na akala mo ay tapat ka. Dahil lalo lang akong nadidiri sa iyo. Mama? Nanzi! Mama? Mama, gumising ka po. Mama? Ang kondisyon ng katawan ni Xie Nanzi ngayon ay hindi na magtatagal ng ilang araw. Kuya, ibinigay mo sa kanya ang kalahati ng iyong buhay noon. Nabuhay pa siya ng 6 na taon. Dapat ay sapat na iyon. Mayroon pang isang paraan. Ibigay sa kanya ang aking Dragon Heart. Kuya, nababaliw ka na ba? Wala na sa iyo ang kalahati ng iyong lakas? Kapag nawala pa ang iyong Dragon Heart, mawawala ka ng tuluyan sa mundong ito. Huwag ka nang magsalita. Desidido na ako. Huwag niyo pong aawayin ang Papa ko. Hinding-hindi ko hahayaan si Kuya para sa babaeng iyan na muling ibigay ang Dragon Heart at maglaho ng tuluyan. Miss Xie, pasensya ka na, pero kailangan mo munang magpahinga dito. Kapag wala ka na bago ka makalabas, kahit pa malaman ito ng kapatid ko, wala ka nang magagawa. Mr. Chen, kung sa tingin mo ay mayroon pa kaming ugnayan ni Lord Qin, makaaasa ka na wala na. Ang gusto ko lang ngayon ay alagaan si Anan hanggang sa paglaki niya, hindi na ako makikigulo sa kahit na sino. Xie Nanwei, sinabi ko na, kapag dumating na ang tamang panahon, hahayaan din kitang umalis. Kailan ba ako makakaalis dito? Kapag tuluyan ka na talagang nawala. Bakit ka nandito? Mr. Qin, ang tungkol sa pagkasugat ng mukha ko noon, maaari ko nang palampasin iyon, ngunit ngayong araw, kailangang ibigay mo sa akin si Xie Nanwei. Ilibing mo na iyan sa limot, hindi mo maaaring galawin si Xie Nanwei. Mr. Qin, pareho nating alam, sa lakas ni Lord Jin, madali niya tayong mahahanap dito. Wala namang proteksyon ng Dragon Heart si Xie Nanwei. Dapat ay matagal na siyang wala, di ba? Sa laki ng pagmamahal sa kanya ni Lord Jin, posibleng para sa kanya ay handa niyang muling ibigay ang kanyang sariling buhay. Sa tingin ko, iyon ang bagay na hindi nating dalawang gustong mangyari. Mr. Qin, basta pumayag kang makipagtulungan sa akin, sinisiguro ko sa iyo na tahimik ko siyang matatapos, pagkatapos ay si Lord Qin ay maaaring mabuhay kasama ang Dragon Heart at mananatili siya habang buhay. Pinunong Lin, anong ginagawa mo? Ilang taon na akong nasa tabi mo. Bakit sa mga mata mo siya lang ang nakikita mo? Bakit hindi ako? Ano bang meron siya? Isa lang siyang babaeng galing sa nayon? Isang hamak at simpleng tao, hindi kanya deserve. Isa kang dragon, pinakamataas sa buong mundo.
Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Dahil ako lang, tayong dalawa ang talagang para sa isa't isa. Sinabi ko na, ang asawa ko ay walang iba kundi si Shannon Wei. Sige. Kung gayon, sabay na kayong magbayad. Sandali. Pinunong Lin? Ang mga sinabi mo kanina, totoo ba yon? Anong ibig mong sabihin? Kinjao, huwag kang magpadalos-dalos kung may gusto kang sabihin. Pag-usapan natin ito ng maayos. Mr. Qin, mukhang natauhan ka na. Mabuti, dahil gustong-gusto kong makita ang dalawang magkapatid na nag-aaway dahil sa babaeng ito. Kuya, sinabi mo noon na ako lang sa puso mo ang pinaka-importanting tao. Pero ngayon, dahil sa isang mortal, paulit-ulit mong sinasaktan ang iyong sarili at tinatapon ako. Kuya, ang babaeng ito ang dahilan. Ang dapat mo lang mahalin ay ang sarili mong kapatid. Ako lang dapat. Ang babaeng ito, dapat na siyang mawala. Nanwei! Kuya mo, dapat ay sa akin ka lang. At ngayon, pag-usapan naman natin ang nakaraan. Nanzi, Mama! Kuya mo, nakita mo ba iyon? Wala na ang iyong Shenanji. Nanwei? Kayo ang dahilan kung bakit siya nawala. Lahat kayo ay dapat magbayad. Nanwei. Uuwi na tayo. Nanzi, maniwala ka sa akin? Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Azi, Kalimutan mo na ako. At magpatuloy ka sa iyong buhay. Mag-ingat ka. salamat sa iyo. 1,000 taon na ang nakalipas. Hinayaan mo akong mahalin kang muli. Nanzi? Nanzi, 1,000 taon ang lumipas sa ating dalawa. Hindi dapat ganito ang ating huling hantungan. Nanzi, para lang maligtas ka, gagawin ko ang lahat anuman ang mangyari. Lord Qin. Ayos ka na? Lord Qin, sa ginagawa mo hindi na ako makahinga. Sinabi na sa akin ni Mr. Qin ang lahat. Lord Qin, masyadong maraming panahon ang nasayang sa atin. Hindi na dapat natin hayaang mangyari iyon muli. Mr. Qin, puso ng dragon? Anong gagawin mo? Miss Nanzi, ang gusto ko lang ay maging ligtas ang kuya ko. Dahil dito, pagbibigyan na kita. Dahil nasa iyo na ang pusong ito, mapapasa iyo na rin ang lahat ng alaala ko. Hindi magtatagal, malalaman mo rin ang buong katotohanan. Walang kaalam-alam ang kuya ko sa lahat. Mahal na mahal kanya talaga. Miss Nanwei, para sa akin, samahan mo si kuya ng maigi at patuloy na mabuhay. Mr. Qin, hindi ba isa kang dragon? Ang mga dragon kahit walang puso, hindi ba't kaya pa rin nilang mabuhay? Katulad ni Lord Qin noon na may sakit sa puso, bakit kailangang maging ganito? Sa loob ng 1,000 taon, umasa kami sa aking dugo para mapanatili ang buhay ni kuya hanggang sa makuha niya ang pusong ito. Pero ako, hindi ako kasing suwerte niya. Marami akong nagawang mali noon at ngayong araw na ito, nais ko lang bumawi at mabuhay kasama ang kuya ko. Mahal na mahal ka niya. Hindi ko na masasamahan ang kuya ko. Ang katotohanan ito, pagkatapos mong makita,
Puntahan mo siya at samahan siya palagi. Hindi niya kayang wala ka. Sa pamamagitan lang ng pag-alam niya na ako ang tumapos sa buhay mo, marahil ay magagalit siya sa akin. Sa ganoong paraan, hindi siya gaanong malulungkot. Sa pag-alis ko. Ito ang iniwan ni Mr. Chin bago siya tuluyang nawala. Kaya naman pala, sa loob ng 1,000 taon, siya pala ang palaging nasa tabi ko. Ibinigay niya sa akin ang puso ng dragon dahil gusto niya tayong mabuhay ng maayos. Lord Qin, nagkamali ako ng hinala sa iyo noon. 1,000 taon na ang nasayang sa atin. Hindi na dapat nating hayaan ito muli. Nanzi, mula sa araw na ito, mahal kita.